So guys, panoorin muna natin itong issue na to ngayon tungkol sa solicitation. So, panoorin natin guys, itong si Ridsen. Tingnan ko, nasa 21,300. Parang gano'n. May nag-sponsor po sa akin, ibibigay ko na lang may Kalinga Prab yung pera para sila nang mag-book ng ticket. Yan, sa mga, i-ano nyo lang po ako sa akin messenger, i-message nyo po para, syempre habang maaga pa. Sa Facebook ko sa mga gusto mag-PM, yan. Para maaga pa po, kasi tuloy na po yan eh. Hindi na po magbabago yan eh. Ayan, Kalinga Prab Z, ako para makasama. Pero ang magiging problema po, yung ticket, saka yung So, ayan na nga, bago yan guys, please subscribe to my channel, comments, and likes. So, ayan, mag-uumpisa na tayo. Hello guys, good morning sa bawat isa. So, ito na naman ang sawerang pobre. So, ito, umaga kagigising pa lang, magchichismis na tayo. So, may pag-uusapan. So, ito nga guys, magkakape muna tayo. Ayan, ito yung kape ko. Cappuccino. So, magkakape tayo. Ayan, tayo may sasaw-sawan ngayon. Bread. So, while eating breakfast, so ito, magchichismis muna tayo. Kasi, maganda itong pag-usapan. So, yun na nga guys, napanood ko dun sa video ni Sangkay Lods na, di ba may travel ang Kalingap papuntang ESG, Singapore. Singapore ba, di ba? Singapore. Tapos, yun nga, so, may nagpaparinig daw ng pan-ticket, back and forth. So, nagpaplano mag-travel, wala naman palang pera pan-travel. Di ba, saya? So, ito na nga guys. So, medyo nagkaroon lang ako ng interest. Kasi, tawag dito? Di ba, ang daming issue sa mga pagdating sa mga sponsor na yan. Di ba? So, simula nung nangyari kay Medet, yung mga maraming sponsor na nagreklamo. So, di ba kay Medet lang naman nagkaroon ng problema yung mga nag-sponsor. Dito sa mga iba nating angels is wala silang mga naging problema, no? Mga itong mga babies, mga baby angels natin. So, yun nga, so dahil nga doon sa mga issues sa mga nag-sponsor kay Medet, so parang ngayon siguro babala na rin, no, sa mga nag-sponsors diyan or sa mga may pusong mamon, malambot. So alam naman natin na ang pera ay hindi pinupulot. So lalo kapag isa kang OFW, so hindi natin pinupulot yung pera na yan. Talagang pinagtatrabahoan natin yan ng todo. So, bago natin makamit yung sahod niyan is marami muna tayong pinagdadaanan na struggle sa buhay. No? Sa mga amo, ganun. So, ang pagtulong is para sa akin hindi sabihin walang masama. So, yung magbigay ka ng kung anong mayroon ka na i-share mo sa iba, syempre napakabuti mong tao. Kasi sabi ko nga ay salute sa mga nag-sponsor kasi may mga mabubuti silang puso na willing magbigay. Imagine niyo yan, yung binibigyan nyo is hindi nyo kaano-ano, ni kahit kunting daloy ng dugo is walang connection sa'yo. Pero yung pinagpaguran mo at pinaghirapan mo, binabahagi mo sa kanila. Pero babala na rin ito sa mga, kaya ako nagkaroon ng interest kasi parang masarap din magbahagi ng opinion natin, di ba? Na babala sa mga malalambot ang puso dyan. So, para sa akin is, alam naman natin na wala tayong obligasyon sa iba. Kumbaga is yung pagbibigay natin is bukal sa puso at pagtulong. No? Kasi kung wala kang, hindi bukal sa puso mo, mahirap magbitaw ng pera na pinagpaguran mo. So, ito na nga, dahil nga sa mga nangyari, nakakatakot na rin. Kasi ang masaklap doon, sa huli, ikaw na yung nagmagandang loob. Ikaw na yung tumulong. Ikaw pa yung napapasama. Ikaw pa yung nabibigyan ng issue. Kahit ipagtanggol mo ang sarili mo, masama ka pa rin. Kasi, ang binibigyan na nila ngayon ng hustisya, yung mga sinasabi mo, hindi na yung ginawa mo. Siyempre, tao ka lang, makakapagsalita ka, hindi tayo mga perfect. Saka hindi tayo ganun kayaman para ganun ng ka-easy na pag nagbitaw ka ng pera tapos, 'di ba? So para sa akin din naman,
doon sa mga nagpapadala sa emotion, no? Maging ano na rin tayo ngayon, kayo pala na nagbibigay, maging aware na kung talagang may mga pangangailangan ng pamilya nyo, unahin nyo yung pamilya nyo. Kasi yun ang obligasyon nyo. Hindi nyo obligasyon ang sa ibang tao. Walang masama na magbigay kasi ako talaga is proud na proud doon sa mga nagbibigay, mga nag-sponsor, katulad niya sa mga angels, di ba? Ang dami mga nag-sponsor. So, buti na nga lang talaga itong mga angels na to na binibigyan, mga mababait, mga marunong magpahalaga at tumanaw ng utang na loob, no? Unlike doon sa iba na masyado pang mayabang. So, yun nga. Ngayon, ito nga, balik tayo kay Ridsin na magta-travel. So, para sa akin, hindi yan emergency, no? Yan ay layaw. Layaw ba ang tawag niyan? Ano niya yan, yung kumbaga is ipang bulakbol. Okay, so hindi ko minamasama kung may gustong tumulong, no? So, although hindi naman niya sinasabi direktahan na pahingi, so the way na kung paano nga siya magparinig. Pero, sa akin din naman is, kung talagang ibig sabihin niyang ginagawa niya is freedom niya yan. So, wala naman tayong pwede ipinta sa kanya kasi siya yan eh. Ibig sabihin, kumbaga sa atin, iisipin natin, ay nakakahiya sa sasabihin ng iba, di ba? Kung sa kanya hindi na niya yan iniisip. So, ang importante sa kanya talaga is ma-provide yung pangangailangan niya para makasama siya sa travel. Ngayon, siyempre, yung tayo, halimbawa, ako yung may hawak ng pera ko, syempre ako ang may control. So, kahit na anong baligtad-baligtad yan sa kakaparinig, kung ayaw nyo magbigay, wala siya magagawa, diba? So, nasa sa inyo ang control. So, kung talaga nga naman is willing kayo, walang problema, magbigay, diba? So, magbigay, kasi hindi naman niya, ibig sabihin yung pag-style niya, so maaring hindi naman niya iniisip na masama. Or although nga, di ba, bawal sa kalingap yung direkta kang humingi, no? So, sa akin, hindi ko naman nahinging direkta, no? Kasi iba naman yung direkta na pahingi ako. So, siya is nagpaparinig lang na, hindi ko alam. So, kanya-kanya tayo opinion or pang-intindi, pang-unawa. So, kung ano yung ano nyo dyan, kung ano yung opinion nyo sa ginagawa niya. Sa akin lang naman is, ako wala akong ano dyan. So, kay Redsin, wala sa akin issue. Doon sa magbibigay, wala sa akin issue. Kung baga babala lang, pagpapaalala lang doon sa mga tao na tumutulong. Kasi kayo din ang kawawa sa huli. Kayo na ang namagandang loob, kayo na ang nagbigay, kayo pa yung napasama. So, katulad nito sa mga sa mga past sponsors ni Medeth, itong dalawa na to na nagka-problema, nagkagulo-gulo, nabulabog ang social media. So, dahil sa kabutihang puso nila, 'di ba? So, nagmagandang loob ka na, naging mabuti ka na, pinabayaan mo na yung pamilya mo, inuna mo yung iba, ikaw pa ang naging masama sa huli, 'di ba? So, yun lang naman ang akin. So, para sa akin siguro tama yung kung sakaling pinabayaan mo yung pamilya mo, inuna mo yung iba kung agaw buhay. 'Di ba? Kung agaw buhay 'yun, so talagang ando naman yung konsensya mo na mayroon ka lang din naman o ibigay mo. Pero kung sa mga ganyang layaw, ibig sabihin mga bulakbol or so para sa akin hindi mo 'yan dapat ihingi sa iba. Or pwede naman kung may kusang magbigay. Pero yung ikaw mismo iaasa mo sa iba, yung ganyang bagay, magta-travel ka, hindi ka pala ready, ba't ka magta-travel? Iaasa mo sa iba, kung ang iba nga kami nga mga OFW, hindi kami basta-basta nagta-travel. Aba, pagta-travelin mo yung iba, di ba? Or, pamilya mo na lang. Halimbawa, sagutin mo yung back and forth, 20K, malaki-laki din yon. Hindi ko sinasabi yung pagiging madamot dito ha. Kahit ako willing ako tumulong. But, sisiguraduhin ko na yung pagtulong ko is talagang bukal sa loob ko at talagang sobra yung pera ko na walang maaapektuhan sa akin, sa pamilya ko. Ano man ang mangyari dyan sa tinulong mo, wala kang maisusumbat or masasabi na, di ba? Ang mga narinig natin ngayon, yun, may pamilya ako na nangangailangan ng gamutan pero sa bahala ako yun kasi inuna kita, binigay ko sa'yo. Yun ang masaklap doon, yun ang maling paraan ng pagtulong. Ang pagtulong ni kailan hindi yan nagiging masama.
ang pagtulong ay nakaka-proud, ang pagtulong ay talagang kapuri-puri sa Diyos. Sabi nga pag nagtulong ka, nagbigay ka, siguraduhin mo na ang napupuri ang Diyos, di ba? So, ako lang naman is ano lang naman ako dito, gusto ko lang naman magbigay ng awareness or ano doon sa mga tumutulong kasi alam ko yung hirap ng nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi andito ako sa ibang bansa, di ba? So, ang hirap natin dito, hindi ganun kadali pulutin yung pera, 'di ba? Para ipamigay mo lang. So doon sa mga nag-sponsor na talagang malalakihan magbigay, talagang mayaman sila. Talagang siguro may kakayanan talaga sila magbigay na wala nang alam nila na sobra na yan, na wala na silang pwedeng paglaanan ng pera kaya itutulong. Kahit naman sino willing tumulong. Walang masama tumulong para sa akin. Mas gugustuhin kong tumulong ako kaysa akong tumanggap. Mas masarap yung ikaw ang nagbibigay kaysa ikaw ang tumatanggap. Hindi ko naman sinasabi na ayaw natin tumanggap, di ba? Iba naman yun. Kung may tutulong ba naman sa atin, why not? Bakit natin tatanggihan, di ba? Grasya yan, di ba? So, iyon. Parang naano lang ako na parang sa iba, parang kadali lang nila magparinig. Although hindi ko minamasama yung style niya, yung the way ng pagsasabi niya, no? Sorry. Kasi nasa ano naman yun, nasa tao, nasa may pera, kung gusto mo nga talaga magbigay or hindi. So, nasa sayo yun. Walang magko-question kasi pera mo yun. Kumbaga nagbibigay lang kaming babala kasi marami tayong manunood. So, sa bawat mga problema napapanood natin yan, lalo sa social media, no? So, pag-isipan mabuti. Pag-isipan mabuti. So, ako, wag naman natin i-bash si Redsin kasi hindi naman karapat dapat na pagpiestahan siya or i-bash siya, no? Kasi kahit na humihingi yan, nasa tao pa rin yung control. Nasa may pera or nasa may, ibig sabihin, kung gusto mo magbigay, edi okay, walang problema doon, di ba? So ang akin lang naman is maging aware para hindi na maulit yung mga nangyayari. At syempre piliin mo yung yung tutulungan mo na yung kahit papaano naman is karapat dapat tulungan. Kumbaga, karapat dapat tumanggap dyan sa pinagpaguran mo. Kasi alam ko din naman, marami naman talaga ang nag-sponsor, di ba? Doon sa mga nagta-travel. So, di ba, marami naman talaga silang binibigyan na para gusto nila makasama o bibigyan nila ng halaga, ng panggastos. No? So, walang masama doon. So, ang akin na naman is parang gusto ko lang din naman magmalasakit na doon sa mga tao na tulong ng tulong, tapos sa huli, sila yung napapasama. So, maging aware. Kung talagang kailangan nyo ang pera, huwag kayong magbigay. Ayan guys, so, diba? Ganito tayo kumain ng tinapay. Masarap. Walang palaman, isaw-saw sa kape. Sarap. So, yun nga. Alam ko kasi, binibawa sa kalingap yung yung paghihingi, di ba? Pagsusolicit ng direkta. So, sa akin naman siguro, kung may plano ka talaga mag-travel, paghandaan mo. Ngayon, mas maganda na lang yung wag kang humingi. Hayaan mo na yung tao na makaramdam ng willingness magbigay. Na para sabi, ikaw sama ka, bigyan na lang kita, di ba? Kesa doon sa manghingi ka na parang mas mato-turn off sila sa personalidad mo. Kasi nga, syempre ganun talaga, normal yun. Kasi, pero kung yung hihingiin is pang emergency, no? Agaw buhay. So, talagang minsan kinakailangan natin gawin yun. Maisalba lang natin yung nag-aagaw buhay. Talagang lalakas yung loob mo manghingi. Kakapalan mo yung mukha mo, hindi ka mahihiya. Pero kung ano ba ang tawag niyan? Luxurious ba yun? Yung pang ano mo lang naman yan diba? So, kumbaga hindi talaga kinakailangan na ihingi mo yun. Kasi lalo pa, malaking halaga yan. Travel yan Pero kung halimbawa sa pamilya mo, nangangailangan talaga kasi may emergency, pwede pa, di ba? Talagang gagawin natin ang lahat para sa pamilya. Karapalan ng mukha, makapal na kung makapal, di ba? Yun.
So, yun lang guys. So, nagkaroon na ako ng interest pag-usapan kasi naalala ko itong mga past na naging issue kay Medeth, no? Pagdating sa sponsorship na nagkagulo nga. So, nakakaawa yung mga nagbibigay. Hindi ko sinasabi na pag nagbigay ka talagang kailangan manumbat ka. Hindi naman yun ang issue dito. Ang ibig kong sabihin, syempre nagbigay ka ng pera, mabigat yun, hindi ganun kadali. Lalo kung malalaking amount. Buti sana kung 100, 200, o hindi ka talaga magkakaroon ng issue dyan. Ano mang gawin nila dyan, di ba? Pero kung malalakihan na, syempre talagang sacrifice. Ang pagbibigay din is sacrifice, kagaya sa mga iba na hindi naman talaga sila ganun kaluwag. Kumbaga talagang ginagawa lang nila yun, no? Hindi ibig sabihin extra, no? Kasi yun ang napansin ko sa kanila, hindi nila extra money yung, kumbaga may sinasacrifice sila para lang makapagbigay. So masaklap yun. Lalo kung ang nasa sakripisyo mo is pamilya mo na nangangailangan. So ako, hindi ko rin mag-gets kung ano yung points ng ganun na alam naman pala nila na sapat lang sa kanila yung pera nila at may higit na nangangailangan sa pamilya nila. Bakit nila nakukuhang ibigay sa iba? So, hindi ko rin makuha yung point nila doon kung ano yung purpose nila, ano yung intention nila. So, ayoko sila ihusgahan, no? Pero, hindi ko rin talaga maintindihan kung ano yung goal ng mga ganong tao na at the end, malalaman mo na may sinakripisyo pala sila para makapagbigay lang. Kasi alam nyo minsan, ikaw ang may hawak ng pera mo, ikaw dapat ang may control doon. Kaya minsan kung tutuusin, ang masisisi doon ikaw. Kasi buuan doon na tayo na ipagpasalamat natin kasi nakatulong ka, tumulong ka, di ba? So, dapat yung natulungan talaga nga naman magpapasalamat. Pero hindi nga pare-pares ang tao, may mga kakapalang mukha. O katulad niyan kay Medeth, so, di ba, naging yung mga issue kasi bakit? So, yung nakikita natin sa kanya is hindi marunong magpasalamat, tumanaw ng utang na loob, di ba? So, yun ang napansin natin sa kanya. O kaya itong nagbigay, talaga naman nagdurugo ang kanyang puso. Kasi nga naman, sinakripisyo mo ang ganito, makatulong ka lang at the end, ikaw pa yung masama. Ikaw pa yung hindi napasalamatan, ikaw pa yung hindi na-appreciate. O, di ba? Kaya yun, para sa akin is concern lang din ako doon sa mga lalo nagtatrabaho OFW. So, pahalagahan natin ang ating mga kita. Tsaka may mga pamilya tayo na kung tutuusin, yun yung obligasyon. Hindi ko sinasabi na masama yung magbigay sa kanila, mag-sponsor. Tulad yan ang sinabi ko, willing din ako kung ako din sa part ko meron akong nakikita na may pera talaga ako pwede kong ibibigay ko yun, di ba? So, pero hindi pwede na isasakripisyo mo yung mas higit na nangangailangan. Kasi para sa akin, hindi tama yun. No? So, ayun nga guys. So, ito, lang tayo dito, nakisawsaw. Kasi, nagkaroon lang ng impact sa akin na parang nag-reflect sa akin yung mga issue, no? So, andito ako magkaroon ng concern or paalala doon sa mga alam mo na, mga puso natin malalambot. Tayo mga OFW, malalambot yung puso natin, no? Kaya, yun lang guys. So, paalala lang. Walang masama tumulong. Walang masama tumulong. Ibibless ka ng God. No? So, pero isipin natin na kung sino ba talaga ang dapat natin unahin. So, yun lang guys. Itutuloy ko ng aking almusal. Thank you for watching. Tsaka guys, support all the Kalingap team, Kuya Bal Santos Matubang, Rob. So, support natin silang lahat. And thank you so much din sa panonood ng aking mga video.